ni Pangulong Duterte si Vice President Leni Robredo. Kung ano ang bagong saltik ng Pangulo sa Vice Presidente, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH Show 9, Sunny Casulia. Tinawag ni Pangulong Digong Duterte si Vice President Leni Robredo na kanyang political enemy. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Myanmar, inupakan ni Duterte ang kanyang mga kritiko kabilang sina Senator Antonio Trillanes IV, Senator Leila de Lima at VP Robredo na masyado umanong nagmamadali na maging presidente. Inupakan din ito ang ilang elitista at ilang media entity na kabilang sa naglalabas ng mga negatibong balita laban sa kanya. Hinamon niya ang mga ito na patunayan na mayroon siyang 211 billion pesos bank account at bukas na bukas din ay magre-resign siya bilang presidente ng bansa. So ngayon, dito ako sa droga. Ang sinabi ko, I will do it even if it will cost me my life, my honor, and the presidency itself. Kasi nakita ko na mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Tapos ito sila si Trillanes is barking. He just, you know, this guy, he was the one na nag-mutiny. Nalaala ninyo yun sa Makati. Look at this idiot. Nagpamutiny yung palang kaduwagan niya pagdating ng pulis. Nag-surrender. Ang ginawa, ninakaw yung lahat ng mga tuwalya sa peninsula. Mga bedsheets, tanan, kutsara. At hindi naman umabot ng barilan ba si isang putok. Tapos, be careful kayo ba? Nakita naman yung behavior medyo pareho kay Dilima. Ang sabihin niya, political prisoner daw siya. Since when? Since ako nagpakulong ng opposition dyan, siya yung may nagpa-video, nakita naman ninyo yun? O, siya yung yan ang pinaka-tragedy natin. It was the Secretary of Justice herself running, trafficking drugs. Kaya sabi maraming patay, totoo yan. Hindi ko, I'm not trying to deny that in the war, in Davao, I said, do not destroy my city. We were struggling then because Davao City was in no man's land. At alas 7 pa ng gabi, kung may taga Davao dito, they or she, he would tell you, alas 7 sarado na doon. Suportado ng bansang Austria, nagpapatuloy na usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Kaugnay nito'y nagbigay ng tulong finansyal ang nasabing bansa na aabot sa 40 milyong dolyar upang makatulong sa isinasagawang peace talks. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang nasabing halaga ng tulong ay iniabot mismo ni Australian Foreign Minister Julie Bishop sa Davao City sa kanyang courtesy call sa bansa. Kabilang sa mga gagastusan mula sa tulong ng naturang bansa ay ang pagpapagawa ng mga water facility sa Mindanao na apektado ng hindi matapos-tapos na bangayan sa pagitan ng makakaliwang grupo at pamahalaan. Posible raw pumalit kay VP Robredo si dating Senador Bongbong Marcos sakaling ma-impeach ito. Sa panayam sa Philippine Star, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na maaaring makuha ni Marcos ang posisyon ni Robredo pero kailangan muna itong manalo sa kanyang election protest. Kasalukuyang dinidinig ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni Marcos kay Robredo kaugnay ng umano'y dayaan noong eleksyon. Base naman sa line of succession na nakasaad sa konstitusyon, maaaring pumalit bilang Vice-Presidente ang Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maaari ring pumili ang Pangulo ng Vice-Presidente mula sa mga mambabata sa Kamara o Senado. Isa si House Speaker Alvarez sa mga nagbabalak maghain ng impeachment laban
kay Robredo, habang kasalukuyang senador naman ang natalong running mate ni Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. Inaresto na si Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasama kaugnay ng pagkakapatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Mula sa Kamkrame, may ulat si Grace Casin live. Grace. Mismo ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na lumabas na ang warrant of arrest ngayong weekend laban kay dating CIDG Region 8 Director Police Senior Superintendent Marvin Marcos at sa 19 pang pulis na kasama nito. Ayon kay PNP Chief, sa mga oras na ito ay posibleng papunta na sa CIDG Region 8 ang mga arresting officer kasama si Marcos at ang 19 pang pulis para sa return of warrant. Sila ay pinaaresto na ng korte kaugnay sa involvement nito sa pagkakapatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Buwan ng Disyembre na magsampa ng multiple murder charges ng NBI laban kay Marcos at 28 pulis na kasama nito. Agad ding sinuspindi si Marcos bilang direktor ng CIDG Region 8. November 5, 2016 naman ang masawi si Mayor Espinosa at ang drug suspect na si Raul Yap matapos ang umano'y shootout sa loob ng Baybay City Provincial Jail habang isinisilbi umano ng mga operatiba ng CIDG Region 8 ang search warrant laban sa mga ito. Narito ang ilan sa mga naging pahayag kanina ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. At na-serve na ngayon doon sa CIDG na Region 8. 20 sila na nalabasan ng warrant of arrest for murder. Lahat sila ngayon accounted na doon sa CIDG na Region 8 at i-return na yung warrant sa court at they are just awaiting for court orders for their kung saan sila i-remand. Flora, sabi nga kanina ni PNP Chief De La Rosa ay ongoing na rin ngayon ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service o IAS kaugnay naman sa kasong administratibo na nakasampa kay Marcos at sa mga kasama nito. Posible raw maglabas ng resulta ng investigasyon ang IAS ngayong darating na March 31. Flor? Grace Casin nagulat mula sa Camp Crame. At sa iba pang mga balita, inamin ni Philippine National Police Chief Ronald Bato Del Rosa na may nangyayaring palit-ulo sa ilang operasyon kontra illegal na droga upang makahuli ng mas malaking suspect. Wala pa rin sa Camp Crame, may ulat si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Mali ang version ni Vice President Leni Robredo sa tinatawag na palit-ulo at sinasabing hinuhuli ng mga pulis ang kamag-anak ng mga suspect kapag hindi na mga ito natagpuan ang kanilang target. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, iharap sa kanya ang pulis na gumagawa ng ganitong modus upang mapanagot niya. Nilinaw din ng general na walang sulat na nakarating sa kanya mula sa ikalawang pangulo tulad ng sinasabi nito. Gayunman, inamin ng general na may nangyayaring palit-ulo sa ilang operasyon ng PNP sa illegal na droga, ngunit malayong-malayo ito sa pagkakaintindi ni VP Leni. Ayon kay Bato, ang palit-ulong tinatawag ng PNP ay ipinapaturo nila sa nahuling suspect ang mastermind, supplier o ang drug lord kapalit ng pagpapababa ng kaso sa nahuling suspect. Pakinggan natin ang sinabi ni Chief PNP. Yung palit-ulo scheme na common practice ng police wherein ikaw nahuli kita, may drugs pusher ka, ngayon palit-ulo, ilaglag mo yung sino yung supplier mo o sino yung drug lord na nasa taas. Kung masabi mo yan, hindi naman actually papalayain, depende na kung for a lesser offense, imbes na ang kaso mo yung section, section yung pusing? Imbes na section 5 yung pusing, your selling, ang magiging section 11 na lang, possession, mere possession. So, for a lighter offense, sige, pwede na itong lighter offense ang ikakaso ko sa'yo, basta sabihin mo sa akin kung sino yung source mo. Pero nilinaw
ni Chief PNP na depende din ito sa bigat ng kaso ng nahuli nila o kung gaanong droga ang hawak ng nahuling suspect. Pinabualaanan ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa yung sinasabi ni Vice Presidente Leni Robredo na mayroong modus na tinatawag na palit-ulo at doon po ay hinuhuli ang sino mang kaanak kung hindi mahuhuli ang tunay na suspect. Ang hamon ni De La Rosa sa pangalawang Pangulo, iharap ang pulis na gumagawa nito at siya raw mismo ang bubugbog. Pero aminado si Bato na mayroon sariling bersyon ng palit-ulo ang mga pulis. Kinukumbinsi raw ang nahuling suspect na ituro ang utak o sino mang mas mataas sa kanya kapalit ng pagpapababa sa kanyang kaso. Ayon pa kay De La Rosa, wala siyang natanggap na liham mula kay Robredo na humihingi ng impormasyon kaugnay ng kampanya kontra droga. Yung palit-ulo na version na sinasabi ng Vice President, dinideny ko po yan. Kung meron mang kaso na nangyari doon, I have yet to receive a complaint about that. Iharap mo yung pulis sa akin yan at susuntukin ko sa mukha yung pulis na yan sa harapan mo. Bubugbugin ko sa harapan mo yung pulis na yan na gumagawa niyan. Isang reklamong impeachment ang ikinakasa ng isang grupo laban kay Vice Presidente Leni Robredo. Kaugnayan ng video message ikangan ni Robredo sa United Nations laban sa kampanya kontra droga. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Sa harap ng Filipino community sa Myanmar, nagpasaring si Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo. Noong isang linggo kasi, isang impeachment complaint ang isinampa ni Representative Gary Alejano laban sa Pangulo. At paniwala ni Duterte, malamang daw, kasama si Robredo sa mga nasa likod nito. Ngayon naman, isang impeachment complaint ang ikinakasa daw laban kay Robredo. At isang opisyal mismo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang nakikipag-ugnayan sa grupo. Sinabi ni DILG Assistant Secretary Epimaco Densing III, ayaw pa raw lumantad sa publiko ng grupo na binubuo ng 4 na abogado at isang propesor. Betrayal of public trust ang kanilang reklamo na ihahain daw sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Mayo. Pumunta sa ibang bansa at manira sa ating bayan ng mga datos at mga impormasyon na hindi na-verify at hindi niya man lang kinonsulta kung totoo o hindi para lang maparasiraan lang ang present administration, yan po ang mabigat. Ang tinutukoy ni Densing ang video message ni Robredo na pinadala sa pulong ng United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan binatikos niya ang anti-drug campaign ni Pangulong Duterte. Sinabi niyang 7,000 katao na ang namatay at ang mga tao raw na humihingi ng warrant of arrest ay binubugbog. At meron din daw palit-ulo kung saan hinuhuli ang kaanak na isang suspect para ituro nito ang hinahanap na suspect. Si Robredo ngayon ang sinisisi ni Densing kaya nagbanta ang European Union Parliament na alisin ang GSP Plus status ng Pilipinas kung saan nakakapagpasok ang Pilipinas ng ilang produkto sa Europa ng walang tax. Kabilang kasi sa kondisyon ng GSP ang pagsunod sa ilang kasunduang may kinalaman sa human rights at iba pa. Maghahain ho ng impeachment complaint, signed ho ito ng mga private individuals at kailangan hong i-endorso ng at least one congressman. At dahil halos nagvo-volunteer na si Speaker Pantaleon Alvarez, then we will ask him to sponsor it. Kapag naisampa na ang impeachment complaint, didiretso na ito sa Senado kung i-endorso ng mahigit 77 kongresista. Titingnan muna natin yung complaint, no? Kailangan mabasa natin, tapos makita rin natin yung mga ebidensya kung ito ba ay matibay. Yung pag-i-endorse, wala hong problema yan. Marami hong mag-i-endorso. Hindi ho siguro bababa sa 100 yan. Kung si Speaker Alvarez, ang sabi niya, siya yung mag-lead ng ilan ang followers niya? 250 ang followers niya sa House. Or 230. Lagyan na natin, conservative. Tumanggi magpa-interview sa media si Robredo na dumalo sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall at sa isa pang pagtitipon kasama ang mga kababaihan. Sabi ng tagapagsalita ng bise, sana wag namang daanin lang sa numero ang usapan. Sana hindi lang purely numbers yung tinitingnan natin dito, pero yung content, yung substance, dahil naniniwala tayo na yung mga inihalal natin na mga kinatawan sa Kongreso ay bumoboto at nagdedesisyon ayon sa kanilang mga prinsipyo. Itinanggi rin niyang kasama si Robredo sa mga nagsusulong na impeachment complaint laban sa Pangulo.
Hindi nag-aapura si VP Leni sa kung ano man. Kung di apurahin lang na tapusin lahat ng mga sinimulan namin na programa para sa anti-poverty programs. Kabi-kabilang pulong ang dinaluhan ni Pangulong Duterte sa pagbisita niya sa bansang Myanmar. Isa sa mga nakausap niya ang ikangay human rights icon na si Aung San Suu Kyi. Mula sa Myanmar, nakatutukway si Dano Tingkuko. Dano. Mike, tulad ng nabanggit mo, nakipagpulong sa mga matataas na opisyal si Pangulong Duterte sa Day 2 ng kanyang official visit dito sa Myanmar. Ang Myanmar at Thailand ang dalawang huling ASEAN member states na hindi pa nabibisita ng Pangulo bago ang ASEAN Summit ngayong taon. Sa mga kinatawan ng may mahigit 20 Filipino companies na may investment dito sa Myanmar, ang unang pulong ni Pangulong Duterte kanina. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, hindi tulad ng ibang bansa kung saan tayo ang humihingi ng investment, sa Myanmar, tayo ang nag-i-invest. It's a big market at the same time, developing din, at nakikita nila na konti pa rin yung nag-ooperate dito ng mga iba-ibang branch kasi it's a newly opened market. Bukod sa mga kumpanya sa larangan ng utilities, telecommunications at pagkain, isa rin sa mga planong i-export ng Pilipinas sa Myanmar ang hybrid rice seeds. Very agriculture-oriented yung bansa na to. It's something like sa ilang milyong hektarya ang pwedeng taniman ng rice dito. Kumpara doon sa iba-ibang lugar, dito napakalaki. At so ngayon, pinupush din nila yung use of hybrid rice. Ngayong araw, nakipagpulong din ang Pangulo kay Myanmar President U Tin Jo, ang unang sibilyang Pangulo ng Myanmar sa loob ng 5 dekada. Gayon din kay State Councilor at Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi para pag-usapan ng regional cooperation. Nakipagpulong din ang Pangulo kay Myanmar Commander-in-Chief Senior General Min Aung Hlaing para pag-usapan ang pagpapalalim ng bilateral defense cooperation ng dalawang bansa. Bukod sa bilateral cooperation, isa sa mga sentro ng official visit ni Pangulong Duterte dito sa Myanmar ang paglagda ng isang memorandum of understanding sa pagitan ng mga gobyerno ng Pilipinas at Myanmar kaugnay ng food security. Ayon sa Embahada ng Pilipinas dito sa Myanmar at ayon na rin sa datos ng National Statistics Authority, isa sa mga pangunahing ini-import ng Pilipinas mula Myanmar ay agricultural products tulad ng bigas. Sa isang press conference pagkatapos ng kanyang pulong sa Filipino community sa Myanmar, napag-usapan ang isinusulong ng Pangulong pag-amyenda sa saligang batas. Natanong ang Pangulo kung kinukonsidera ba niya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pangunahan ng Constitutional Commission para sa pagbuo ng federalism. Maybe, baka ayaw rin niya. But maybe.